Renz Kilario o Senior Aguila, kasama ang 3 miyembro ng SBSI. Binawi ang kahilingan sa Senado, napayagan silang makalabas o mabigyan ng 11 days pass para makaboto ngayong halalan sa Socorro, Surigao del Norte. Sa naging pahayag ni Senator De La Rosa, na unang hiniling ni Senior Aguila, ang 11 araw na pass ngunit 2 araw lamang ang iginawad ng Senado sa kanya at ng 3 pang miyembro ng SBSI. Sa katunayan ay bumili na ng tiket ang Senado para sa kahilingan ni Senior Aguila. Ngunit biglang binawi ng grupo ang kahilingan na 11 days pass matapos hindi pagbigyan ng Senado na sagutin din ang pamasahe ng aide ni Vice President Mamerto Galanida. Samantala, pakinggan naman natin ang pagsisiwalat ni Dayan Dantes patungkol kina Senior Aguila kasama ang iba nitong grupo. Pala about kay Chinga. Na ano ninyo yung ano ni Chinga na ipinatawag siya sa NBI? At ang kanilang ibinalita doon sa bulubundukin ng kapihan, mga kaibigan ko, na ano daw, ayun daw ay gawa-gawa lang. Hindi daw totoo na ipinatawag siya sa NBI. Gawa-gawa lang daw natin yun. Halaka! Ganun pa rin. Ganun pa rin ang ginawa niya. Hindi pa rin siya ano. So, kung ano man yung stand ni Chinga, ang kanyang pagsisinungaling, iginampanan niya. So, wala na tayong magagawa, mga kaibigan ko. Wala na. Kasi, bago pa, madaling araw pa yun nag-post tayo. Hindi naman tayo mga masasamang tao, mga kaibigan ko. Alam kong nagawa niya yan sa kanyang talagang pagdepensa sa kanilang grupo. Pero, Chinga, may hangganan ang pagdepensa natin. Huwag mong isugal ang sarili mo at pamilya mo. Hindi pa rin talagang inano niya yung pagsisinungaling niya is ganun kahigpit. So ngayon siya. Oh my gosh. Wala pa rin. So, ano pa rin, mga kaibigan ko, pinanganuhan niya talaga. Ginampanan niya yung kanyang pagsisinungaling. So, siguro ngayon Chinga, na ginampanan mo yan, ready ka na bang sumama sa kulungan kasama ang iyong mga leaders, o nagpapakabayani ka? Okay lang na magpakabayani ka, pero magsabi ka ng totoo. Yun. Okay lang yan. Magpakabayani tayo kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Kaya tayo ang pinagbibintangan, mga kaibigan ko, dun sa pumunta pala siya talaga. Pumunta siya doon sa NBI. Pumunta siya, pero pinanindigan niya yung kanyang stand na yung kanyang pagsisinungaling, ganun pa din. So, akala niya hanggang doon na lang yon. Hindi, Day. Hindi hanggang doon lang yon. May follow-up pa yan. Kung ganyan talaga ang mo, paghandaan mo na, magbalot ka na, dahil ikaw ay makukulong din. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. So, oh my goodness. Salamat talaga. Maraming salamat sa ating mga grupo ng ating mga heroes. Una na doon ang ating Yuyu Titing, si Idelito Sangco. Kung gusto niyo magkaroon at malaman ang mga update kung ano na nangyayari sa ating mga nakakulong doon nakadetine sa Senate, follow ninyo at tignan nyo, puntahan nyo, bisitahin nyo ang wall, ang Facebook ng ating bayaning Idelito Sangco. So, andoon, naranasan nilang walang katulong. Kaya nakita ninyo yung mga nila, yung kanilang mga higaan na talagang mga damak, kaya magsanay na sana silang maging ganon. Magsasanay na silang maging ganon ang nila, dahil pag sila ay nakulong na sa talagang kulungan is mas worst pa doon. So, yung nilang matanda, yung binugbog at
naging PW, ano yung matanda, ganon din ang kaparusahan doon sa mga pulis, sa mga agilang nagbugbog doon sa matanda. So, pareho pa din yan sa mga ginawa nila sa mga bata, ganon din ang kaparusahan. Kaya, siksik-liglig ang parusang ibinibigay ng Panginoon. Ang hinagupit sila. Alam niyo yun, yung sabi pa ni Jerins, yung pagsasalita niya mamaya daw ibabaha ang luha. Eto na ngayon yan. Eto na, sabi niya, pag ang Diyos daw ay magpaparusa, ikatakot-takot. Ayan na. Nakikita mo na at nararamdaman mo na, Jerins Kilario, ang inyong ginagawang katarantaduhan na panggagago sa mga tao. Ayan na. Patuloy lang tayong lalaban. Walang kukurap dahil malapit na ang sukdulan ng walang hanggan. Malapit na nating makamit ang ating konsensya. Ang ating hustisya, mga kaibigan ko. Ang saya-saya ko dahil there is a light at the end of the tunnel. Yung mga paghihirap ng ating, yung pinaghihirapan ng ating mga task force. Si Yuyu Titing sa ating mga witnesses. Oh my God, alam ko hindi madali ang inyong ginagampanan, but patuloy kayong lumalaban sa I am so proud of you guys, ating mayor. Kahit ang dami ng pinupukol sa inyo, mayor, pero ayan, patuloy pa rin kayo. At hindi kayo nag-give up. Hindi nyo pinabayaan yung ating mga biktima na talagang umaasa at na matutulungan ninyo sila. So, ayan, is really proven na ikaw ay isang dakilang leader, Mayor Riza Rapunzel Tarok Timkang. Yes! Masaya! Masayang-masaya. Sobrang saya. Parang naiiyak ako. Alam niyo yon? Yung saya ko na it's overflowing, na ang laki ng pader na binangga natin ninyo, mga kaibigan ko, na ilang terms ng mayor diyan na sila ay untouchable. Pero ngayon, isang team ng mga babae hindi ininda ang kanilang pagiging untouchable. So, really kudos sa ating magaling na mayor at ating vice mayor at saka lahat ng mga nandyan sa kanyang team. Sobrang galing. Parang I am lost of words na alam niyo yun, nag-umpisa tayo sa ganito, nagkakaisa last April pa. April, May, June, July, August, September. It's just 6 months, mga kaibigan ko. Good morning, Elsa. Good morning. So, mga kaibigan ko, it's a recap. So, yes, wala na yung mga leader nila. Good morning, Ne. Wala na yung mga leader nila sa kapihan. Alam niyo kung paano gumalaw ang ating Panginoon? Hindi matatawaran, mga kaibigan ko, yung kanyang pagkilos sa bayan natin, sa buong bayan natin, mga kaibigan ko, na alam niyo yung ginawa niyang ang hirap ipaliwanag. Alam niyo yung parang, alam niyo kung nangyari na doon ang hearing sa Surigao, sigurado magkagulo. Sigurado magkagulo na. Kasi ang lapit lang nila, ang lapit ng kanilang mga sinungaling supporters team. Saan kayo?
Alam niyo yung power ng Panginoon kung paano niya dinitor ang mga pangyayari. Para ang hirap ipaliwanag, pero ang gawa kasi ng Panginoon ay ganun talaga. Ganun talaga na hindi natin kayang arukin. Ang lalim na. Hindi natin kayang arukin hindi natin kayang sukatin kung ano yung kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak, mga kaibigan ko. Yung biro nyo, pumunta na sila, nauna na sila sa Manila, nauna na silang pumunta sa Senate. Tingnan nyo yan, pumunta na sila sa Senate, ang yayabang, ang mga kampundi nila, ang yayabang, yung para tayong inapakan, para tayong nalupaypay nung nakita natin yung Pero, yes, ang buti nating mayor, kahit siya ay napupukol na, pinupuna, pero patuloy siyang kumikilos kasama ang kanyang kasama ang kanyang team. Wala silang naririnig, wala tayong naririnig galing sa kanila ni Mayor. Parang inaanuhan na, pinupukol na siya na isang paano naging leader, hindi marunong magsalita. Pero after nung pumunta yung mga kulto, hindi SBSI kundi 2212, kasi yun ang pinaglalaban ko talaga, na maalis yung bayanihan, huwag i-attach doon sa kulto. Kasi hindi naman talaga ang bayanihan ang kulto, mga kaibigan ko. Dahil hindi ang bayanihan ang nangapi. Hindi ang bayanihan ang nagpahiwa-hiwalay sa mga mag-asawa. Hindi ang bayanihan ang ang naglublub doon sa paliguan nilang burak. Yeah. So, hindi. Sinindikato lang, gaya ng sabi ko, na sindikato at nadilobyo ang bayanihan. So, kita nyo yan yung gawa ng Panginoon, Hindi kayang ipaliwanag ng kagaya nating tao. Na, ang bilis ng pangyayari. Na before pa nun, to the rescue ang ating mga butihing abogado from Cebu, na mga kaklase ni Richard Dano, Attorney Dano. Kung naalala ninyo kung paano siya pinupukol at pinagtatawanan nung hearing ng about sa EO. Kung paano siya pinagtatawanan ng mga gulupong sa bundok. Paano siya pinagtatawanan, tayo ay inaapak-apakan ang ating mayor, ang ating lawyer, ang ating mga butihing. Butihing members ng task force, pinagtatawanan. So, i-recap lang natin yung ang tawag dito, update dyan sa ng kapihan. So, kung nakikita ninyo kung hindi nyo nakikita yung pagdinig doon sa Senate about sa mga illegal settlers, at nag-oppose talaga si Senator Cynthia Villar, na wala silang choice, hindi sila bibigyan ng option. So talagang aalis sila, at ang nag-iisang pwede lang manirahan ay si ano ba yun, Arcular? Siya lang. So lahat ng mga nandyan, other than sa Mr. Arcular, yun lang ang pwedeng manirahan sa sa kapihan. So mga kaibigan ko, hindi ho mga gawa-gawa lang ng ating mga testigo yung kasi ibinibigay nila yung kanilang buhay para lang madala at makamit ang katarungan ng nakararami. Maraming mga biktima na hindi natin alam, hindi nagsalita, pero
sobrang dami na ngayon alam ko sila ay masaya dahil nakaganti na. Nakaganti na sila at Panginoon ang gumawa ng paraan para makamit nila yung ano nila, yung kanilang hinihinging hustisya dito. Basta puntahan ninyo yung follow ninyo si Idelito Sangko. Andoon lahat yung mga updates, kung anong mga andun sa kanya. Sus, Ginoo ko. Ayan na nga, yung mga updates ng mga umaamin na binibigay at binibigay yung kanilang yung sa 4-piece na mga pastilan na nag-donate sila galing sa kanilang ng 4-piece. So, ay. Grabe, oy. Kahindik-hindik ito sila, no? So, kaya, ang natin mga kaibigan ko na akala ninyo, yun lang, ang mga biktima na gustong magsalita, yung nakikita ninyo sa Senado, marami. Marami. Hindi lang sila napagbigyan dahil nga sa sobrang dami, hindi na lahat pwedeng hindi na lahat napagbigyan. So, I mean, ngayon pa, so ready na talaga ako kung ito ay matapos na bago magpasko. Aba, ang ganda ng ating Pasko mga kaibigan ko pag sila ay mapupunta na sila sa kanilang mga silid, kulungan, yung tunay na kulungan na hindi yung parang pabebeng kulungan. Ngayon nasa pa sila nakadetain sa Senate. Mas okay yung nila, yung kanilang kulungan. Pero ang tunay na kulungan, doon na sila magpipinitensya. Iba ka naman si Chinga, nagsiselos na wala siyang ganyan, hindi siya mapunta sa hindi siya magkaroon ng spotlight sa mga news. So ngayon, girl, kasi matigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Matigas ang ulo mo, meron kang hindi ka naman dapat kasali, pero nag-ipal-ipal ikaw. So, gampanan mo. Dahil ikaw mismo ay makukulong ka din. Wala ka naman sa listahan, pero pal ka, gusto kang mapasama sa sa Guinness World of Record. So, ayan, mapupunta ka rin doon. So, go right ahead. Okay? So, sa akin naman mga kababayan dyan na naway mag-iisip-isip tayo. Huwag na kayong mag-atubili. Huwag kayong mag-atubili kung meron na kayong nararamdaman na parang kakaiba na kayo ay niluluko lang. Yan ay totoo. Yan na yung nagsasabi sa inyo, yung inyong third eye. Yun yung third eye na nagsasabi sa inyo na kayo ay nagguyo. Na kayo ay naloko. Ang magiging kasalanan nyo lang kung kayo ay patuloy na magpapaluko kahit alam nyo nang niluluko lang kayo. Huwag nyo isipin yung wala na kayong mga bahay dahil nabenta na. Wala na kayong mga ari-arian. Kung kaya nyong nag-umpisa dyan sa bundok na wala kayong mga trabaho, bawal kayong bumaba. Limited ang inyong mga yan pa kayang mag-umpisa kayong libre kayong magdesisyon na walang kinakatakutan. Ano ba naman ngayon kung mag-umpisa ulit kayo magbarong-barong? Makakaahon tayo, makakabangon tayo mga kaibigan ko dyan sa bundok. Yung nagmumuni-muni ng parang mali ito. Hindi parang mga kaibigan ko, talagang mali. Kasi kahit anong gawin ninyo, kayo ay mapapaalis dyan. Mapapaalis kayo. Walang si Jerins. Wala siya magagawa para sa inyo. Si Jerins ang nagpapahamak sa inyong lahat, mga kaibigan ko. So yun ang isipin natin. Sa akin namang
sa akin namang amo noon. Mga magulang ni Melanie Lubates. Mayroon pa ho panahon, wala ho akong personal na ano sa inyo, mahal ko kayo, nagpapasalamat ako sa mga time na ako ay kinukup ninyo habang ako ay nag-aaral. Kinukup nyo ako, mahal ko kayo. Kung gusto mo ang mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe, at i-hit mo na din ang notification bell, para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.